105.9 True FM. Kapatid, welcome na sa ating programang H2H Heart to Heart ngayong Monday na ito. Aba, hello po sa lahat ng mga estudyamos, sa lahat ng mga estudyante na mga nakikinig po sa atin ngayon, ha? Kung kayo ay nasa mga bahay lamang ninyo, yung mga kailangan gawin ay gawin na, wag nang kulitin ng kulitin si nanay at si tatay. Opo, at syempre, lalong wag nyo namang kulitin ng kulitin ang inyong mga gadgets dyan, tapos pinababayaan yung mga kailangan gawin sa eskwelahan. Diba? Bungad na bungad ni Kuya Poy. Talagang tatay na tatay. Para nagpaparinig lang rin ba ako dun sa tatlo kong mga estudyante na nasa bahay ngayon, lalo na sa mga nag-cancel na nga ng klase. No? Para sa bagyo naman yan, para sa safety, sa kaligtasan nga po ng karamihan. Okay? Ayan, at syempre, nako, mga kapatid, nakatapos na naman tayo ng isang nakakapagod pero enjoy na weekend. Lalo na nga nung Sabado, napakarami nga po natin mga aktibidades, kaya naman taus-puso ang aming pasasalamat sa lahat ng mga nakijoin, sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga hindi nang iwan, sa lahat din ng mga nakadaupang palad ko. Kahit na nga halos pare-pares tayo nag-amoy araw na, nag-amoy pawis hanggang sa gabi. Alam nyo ba kung ano yung sinasabi ko para sa mga hindi nakapunta sa Inares Center? Aba, marami yung aktibidades. Meron kaming medical mission nung umaga. 'Di ba? Ang team natin ng Wanted sa radyo nandun din. Sinamahan din po kami para sa ating grand launch ng 105.9 True FM at ganun din sa ating True Network PH. Ayan, kaya naman i-follow nyo na nga po kami, ha, at True Network PH sa lahat ng mga social media platforms na inyong paborito at pinaka-convenient sa inyo na buksan. Nandyan ang YouTube, nandyan ang Facebook, ang mga podcasts natin. Ganun din sa TikTok, sa Instagram, sa Threads, tsaka doon sa Twitter na X na ngayon yung tawag. Hanapin nyo lamang po ang @True Network PH. Yun, talaga naman. Hanggang sa gabi, no, nung nag-concert, ay, ang sarap ng feeling, di ba? What a night. What a day. Nung Saturday, di ba? Sa grand launch natin. Diyan hanggang ngayon, medyo ramdam ko pa yung pagod. Oo, ng bahagya. Pero alam ko, yung pagod ay napalitan ng ngiti, ng saya, dahil po naramdaman po talaga namin ang inyong suporta. Ayan, sa ating mga sponsors, maraming salamat sa lahat ng mga guest artists natin, sa mga guest bands natin, ha? Matindi ang performance ng Grace Note, Six Cycle Mind, Banda ni Cleggy, at syempre yung mga MQAA artists natin, mga Media Quest artists natin na talagang tinilian, di ba, pinalakpakan sa galing ng kanilang mga performance sa mga kapatid natin. Thank you so very much. At naging makulay nga po, naging successful ang ating grand launch ng ating True FM sa 105.9 at ganun din sa ating True TV. Kaya kung gusto niyo po kaming silipin, pero ito na naman, papasilip. Tapos nahihiya po talaga ako. Baka silipin niyo pa ako sa Signal Channel 19. Huwag na lang. Nahihiya ako . Ay, nako. Niya ako. Yung ibang programs na lang po. Kaya ako . Low. Heart to heart na po. Yung una. Pa-cute . Okay. Ay nako, Kuya Poy, ang inyong gwapopoy. Kasama nyo na nga po ngayong Monday na ito. Kaya babatiin na natin, maraming mga nakikinig sa atin. Pero isa pang good news, 250 pesos cash ang ating pamimigay mamaya-maya lamang. Kaya i-ready nyo na nga po ang inyong mga astig comments, ang inyong mga astig advice. Okay? At syempre, meron tayong love question of the day. Uy, alam nyo, maganda tong love question of the day natin, ha? Lalo na magdi-December. Totoo. Ayan, kung ayaw nyong mapasama kayo sa mga, lagi na lang to, taon-taon SMP. Ayan, samahan ng mga malalamig ang Pasko. Ayan. Ito ang love question of the day. Okay lang ba na may communication pa rin kayo ng ex mo kahit parehas na kayong single? Kumbaga wala na, nakakumusta, single ka. Single din naman siya. So hanggang kumusta na lang ba to? Paano yan? Magpapasko,
Namimiss ko na yung mga yakap mo. Yan ang mga entrada ng mga ano no? Entrada ng magjojowa lang kasi magpapasko. Papalibre para may malibre sa sa MMFF, ganyan. O kaya para may makapagregalo kahit papaano. Mga diskarte yan. Makatanggap ng regalo. Pero sige, okay lang ba sa'yo na may communication pa rin kayo ng ex-jowa mo kahit pares pa rin naman kayong single? Okay. Ayan, at syempre, eto pa ang ating Astig Confessions. Maganda po ang ating pag-uusapan mamaya-maya kaya wag po kayong mawawala. Kaya as early as now, please take note ang ating mga bagong-bagong mga hotlines. Ito na nga mga hotlines natin, 8689-3289 at ang 8689-3290. Okay, ito kasi, ito ka na. Maganda na umpisahan na po natin ang ating astig na usapan. Kaya i-welcome ko na nga po kayo dito sa ating H2H Astig Confessions. Blanco. Blanco pa rin as in walang masabi pala. Ito sinasabi pero walang masabi. Blanco pa rin itong si Jordan sa kung ano nga ba ang gagawin niya. Kasi yung kanya raw pong jowa, ang kanyang kasintahan ay grabe kung magselos. At ayon nga po dito sa kapatid natin na si Jordan, sa tuwing magkasama naman sila ng kanyang girlfriend na si Jenny, wala naman daw silang problema. Pero sa tuwing umaalis para pumasok sa trabaho itong si Jordan, ay dyan na raw nagsisimula ang walang tigil na pagtatalo nilang magjowa. Okay? Ang paliwanag ni Jordan, lingguhan lang naman daw kasi siya kung umuwi sa kanila. Kaya etong si Jenny, hindi raw maiwasang mag-isip kung nambababae raw nga ba ang kanyang boyfriend. Malaman nga po natin ang detalyeng yan, Kaya Jordan, ayan, mula pa sa Quezon Province, 30 years old, kausapin na natin. Jordan, magandang tanghali sa'yo, pare. Yeah, boy, magandang tanghali at sa mga nanonood at makikinig. Oo, Jordan. Unang tanong, pogi ka ba? Cute lang po, kuya. Yan ang mga sagot. Magaling. Cute lang. Cute lang na kapag ka ikaw ay nawala sa paningin ng iyong jowa na si Jenny, ay parang mababaliw na siya, Ayan, pero nasa Quezon Province ka, tama, Jordan, doon ang bahay ninyo? Opo, kuya boy. At nandun din si Jenny. Ano ba, girlfriend, live-in partner, o asawa mo? Living partner, kuya boy. 1 year na po kami. Okay, matagal-tagal na rin, Ayan, pero maganda naman ang inyong pagsasama. Nga lang, ang problema, kapag ka umaalis ka na para maghanap buhay, saan ka ba nagtatrabaho pa, Jordan? Sa Batangas, kuya boy, sa poultry po. Ilang oras ang biyahe ba? Malayo-layo, Quezon Province, tapos pa Batangas. Ilang oras din biyahe doon? 2 kalahati rin po, kuya boy. 2 kalahati lang pala. Pwede mag-uwian yan? Ba't tayo mo mag-uwian? Hindi ko po maiwanan yung trabaho, kuya boy. Yan, okay. Hindi, pero syempre hindi naman praktikal na uwian sa ganyang klase ng trabaho kaya Jordan. Pero dahil sa ganang pumayag naman itong si Jenny na magtrabaho ka doon, kailan ka ba nag-umpisa? Baka naman nag-uumpisa ka pa lang kaya hindi pa nakakapag-adjust itong live-in partner mo. 3 months na ako, kuya boy, sa poultry po. Relatively, halos bago-bago pa lang rin. Ano ba dati yung hanap buhay mo, Jordan? Construction worker po. Dyan lang sa paligid. Mas maganda ba ang pasahod naman dito sa bago mong pinasok? Maganda naman po. Pambayad po ng bahay. Sariling bahay nyo na yan? Nangungupahan pa lang po. Ayun, nangungupahan pala. Meron na ba kayong mga anak ni Jenny? Wala pa po. Meron ba rin trabaho itong si Jenny? Meron din, kuya boy, sa tindahan, pero di po sakto yung oras namin. Ay, bakit? Magkaiba po yung oras ng trabaho po namin. Ba't magkaiba na ba ang oras ngayon sa Batangas at sa Quezon Province? Hindi, paki-explain mo nga, paano nagkaiba na yung oras ninyo? Ang umaga po ako, pang gabi po siya, kaya di po nagsasakto yung oras namin.
Oo, pero syempre meron naman kayong mga cellphone, meron namang video call. Kung hindi naman medyo mapangit yung video call, pwede naman yung voice call. 'Di ba? Pwede naman umuubra naman, nagkakakumustahan. Opo. Hmm. Pero panay-away pa rin, Kuya Boy. Itong malaking problema ko eh. Ayan, sige, kwentuhan mo nga kami dyan sa lagi nyo nalang pinagtatalunan nitong si Jenny. Hindi, seriously, Jordan, hindi para pagtawanan natin yung problema mo. Of course, in the long run, kapag ka humaba-haba pa yung panahon na ikaw naghahanap buhay, siya rin naghahanap buhay, kasi nga parang anay na sumisira sa relationship talaga, yung mga tampo-tampo na minsan lihiti mo naman, pero minsan, yung mga hindi naman lehitimo, dapat palampasin na, dapat hindi na inilalabas sa bibig, o dapat nga itinutulog na lang. Sige, sabihin mo na sa amin dito, kay Kuya Poy, makikinig kami. Jordan, go ahead. Dito po kasi, Kuya Boy, nahuli niya po ako nung dati. Nahuli niya ako sa may kachat po ako. Kaya laking galit niya po sa akin, Kuya Boy. Lagi nagsiselos po. Kaya hindi ko na rin po maisip. Nagbago naman po ako. Kahit ganun pa rin. Bumabawi naman po ako, Kuya Boy, sa mga gusto niya, ganun. Binibigay ko na po lahat. Bumabawi na po ako. Pero lagi po pumapasok sa kanya yung cheating pa rin po. Oh, yun naman pala. May history ng cheating. Opo. Ilang beses nangyari yan, Jordan? Isang beses lang, Kuya Boy. Yung bang kachat mo? Ano lang yun, Kuya Boy? Chat lang po. Chat. Oh, chat lang. Pero kung hindi nahuli, baka rin nag-meet na kayo. Naintindihan mo naman yung posibilidad na yun. Opo. 'Di ba? Posibilidad kasi yan ganyan tayo kapag ka hindi naman nahuhuli, hindi titigil. Ganyan yan. Okay, kailan ba nangyari yung pagkakahuli niya sa'yo na meron kang chinat na iba? Yung bago po ako pumasok ng poultry po. Very lang rin. Neto lang rin. As in, bago ka umalis-alis dyan sa bahay. So, hindi nga natin maalis. Sabi mo kasi ay 3 months ka pa lang na nagtatrabaho sa poultry. So, weekly, umuwi ka. Uy, medyo mahirap nga rin yan, Para kay Jenny kasi sinasabi niya naman sa'yo na hindi pa siya talaga naka-move on doon sa cheating mo na ginawa. Hindi siya sabi ko, pero pinaparamdam niya po. Pinaparamdam. Papaano niya ipinaparamdam na hindi pa siya naka-move on? Yun po, sa laging pag-aaway namin, selos, ganun po. Ano bang sinasabi niya sa'yo? Kung may babae daw po ako, may kinikita po ako sa Batangas, ganun po. Kinakansyawan ka palagi? Opo. Oo. Pero alam mo, Yan, sige. yan yung malaking problema ko, Kuya Boy. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Dahil kakaisip ko sa kanya. Dahil dun sa ganon, sa mga hirit. Kumbaga, hindi na, gusto mo lang naman siya kumustahin, tanungin, nakakain ka ba na maayos? Nagawa mo ba na maayos din yung trabaho mo? Wala ba tayong problema dyan sa pag-uwi ko? Yun lang naman gusto mo, pero ipinapasok niya pa ng ipinapasok. Nagiging historical. Hindi hysterical, Nagiging historical, binabalik sa'yo yung, tanggapin natin, naging kalokohan mo nung nakaraang mga buwan lang. Kasi medyo bago pa eh. Pero alam mo, Jordan, dyan, sa pagkakakwento mo nga sa amin, medyo talagang, kumbaga sa sugat, ay hindi pa siya naghihilom ng husto. Yung cheating na hindi nga nadama, kundi nahuli nitong si Jenny para sa'yo. Gaya ng sinabi ko nga kanina, na kung hindi yan nahuli, malamang nagkita nga kayo at mas malaki yung kasalanan na nangyari. Mas malaki yung pagtataksil, pwede naman kasi talaga yan. Kaya hanggang ngayon, sa isipan nitong si Jenny, ay hindi, binalak mo minsan sa relasyon natin na ako ay lokohin. Kaya doon sa paglayo mo, para maghanap buhay, kahit pa nga sinasabi mo, hindi, maghahanap buhay lang ako para naman sa ating dalawa to 'di ba? Pero sa totoo lang, kung hindi ka nahuli, malamang meron kang kachat na iba. Tama? Opo. Jordan? At pwede ngang
lumaki pa yan, sabi ko nga, malaki o maliit na kasalanan, kasalanan pa rin naman yan, yung magagawa mo. Pero sabi mo nga, totoo na nagbabago ka na. Ha? Opo. Yun ang sabi mo. Pero sa ginagawa mo, totoo rin ba? Ha? Opo, Kuya Boy. Sa ikinikilos mo, talagang hindi ka na nag-chat, hindi ka... Trabaho lang talaga. Opo, Kuya Boy. Nagbago na po talaga. Trabaho lang po talaga. Yon, trabaho. Pero sige, bago ko ibagsak yung pinaka ano ko rito, no? Astig lesson naman natin for today. Basahin lang natin ang ilan sa mga astig advice na mga i-message sa atin. Sabi ni Elmer Buwan, #astig advice ko para sa iyo, Jordan. Hindi naman po mabuti na lagi na lang nagseselos kasi parang wala na rin namang tiwala sa partner kapag ganoon. Pero minsan po kasi kaya nagseselos ang isang tao ay dahil meron na experience sa kanilang karelasyon na dapat ngang pagselosan. Ang mabuti po niyan, mag-usap na nga kayong dalawa para maayos nyo na yung dapat ninyong ayusin at mas tumagal pa ang pagsasama ninyo. Ayan. Pero yan tama yung sinabi ni Elmer. 'Di ba? Merong kasing bad experience. Itong si Jenny na karelasyon mo na very recent lang, mahirap basta lang kalimutan. Oo, medyo delikado pa. Samantala, sabi naman ni Marites Intia, #ang astig advice ko, ang pagseselos nasa tamang lugar yan. It spices the relationship. Tiwala, honesty, open line of communication sa isa't isa para magpatuloy ang magandang pagsasama. Pinaka-importante ay si God ang sentro ng inyong pagsasama para makaiwas nga sa anumang tawag ng tukso sa mundong ginagalawan natin. O, di ba? Ayan, maraming salamat po sa inyong astig advice. Ayan, si Rodney Ababaw, ang astig advice ko po kay Jordan. Kung yung jowa mo ay walang humpay ang pagsiselos, kausapin niya muna kung ano ba talaga kung ang problema. Pero kung wala siyang maibigay na rason, i-break mo na lang. Ganun kasi, kung walang problema. Pero umami naman po sa atin itong si Jordan na meron naging problema kaya nagkakaganyan itong si Jenny. Eto, pakinggan naman natin si Aliyah ng Taguig para sa kanyang #astig comment o astig advice. Hello, Aliyah. Hi, Kuya Boy. Ano ba may bibigay mo na #astig advice para kay Jordan? Agree po ako sa lahat ng comments and sa advice mo, Kuya Boy. Ang sa akin lang, kailangan pa nila ng one last na matinding pag-uusap. Kailangan nila mag-compromise. Ano ba yung magagawa pa ni para hindi na magduda lagi yung girlfriend niya. Mhm. Tapos, siya, kailangan niya talagang mag-adjust. Mhm. Patunayan. So, kapag pag hindi niya na talaga kaya, edi makipag-break na lang po siya ng girlfriend niya. Yun, kapag ganyan na lang ng ganyan kasi nagiging toxic na rin. 'Di ba? Nagiging lason na. Wala na kayong ibang pinag-usapan kundi niloko mo ko noon. Kumain ka na ba, Aliyah? Niloko mo ko noon eh. Hello? Nakaligo ka na ba? Okay ba tulog mo? Niloko mo ko noon. 'Di ba? Pagka ganun na lang ng ganun, Aliyah, hindi na rin healthy, no? Kahit pa ikaw ay babae rin, na katulad ni Jenny. Tama? Yes. Tama, Okay. Kuya Boy. Maraming salamat sa iyong #astig advice, Aliyah ng Taguig. Jordan, narinig mo yon? Opo, Kuya Boy. Nakaka-relate ka ba? Hindi naman ba nasa ganung punto na itong si Jenny na kahe-hello mo pa lang sa kanya dahil tumawag ka, hello, Jenny? Anong tawagan niyo ba? Mimi po. Ano? Mimi. Mimi? Mimi? Opo. Mimi. Okay, sige Ang Mami. sweet Anong ibig sabihin nun? Mami? Opo. Tapos ikaw, anong tawag niya sa'yo? Daddy po. Daddy. So pagka-hello mo pa lang, sige nga, kunyari, tumawag ka sa akin. Ako si Jenny. Sige nga. Paano? Hello, Mi. Kumain ka na ba, Mi? Di, Anong niloko mo balita ko, sa- di! Niloko mo ko! Ganun ba? Bakit ka naman, Mi? Opo. Uy, totoo? Hindi nga. As in, ganun yung Mi. nagiging takbo ng conversation ninyo palagi? Minsan lang po may ganun pong Kuya Boy. Okay. Hindi naman... Bungad po agad yung Mm. niloko ko. Ganun.
Akala ko naman, hello pa lang, niloko mo ko, ganyan. Pero hindi, no, that is expected kapag kang, kasi nagbigay sa iyo ng malaking tiwala yung tao, Jordan. Ayan, tuloy na natin yung payo ko. Okay, nagbigay sa iyo ng malaking tiwala yung tao, parang makipag-live-in sa iyo ay napakalaking tiwala niyan. Ikaw ang nagyaya, tama ba? Na mag-live-in na kayo, magsama? Opo. Di ba? O, Opo. ayan yun. Kaya napakalaki ng kanyang ipinuhunan din na pagtitiwala. Kaya ikaw ay walang ibang gagawin kundi ang patuloy na manuyo, patuloy na mapanalunan kung ano nga ba ang kailangan talaga na gamot doon sa sugat na iniwan mo rin sa puso nitong si Jenny. Okay? Kaya dapat masabaan mo yung pasensya mo. O dahil una sa lahat, ikaw naman din ang may kagagawan yan. O, pero tama na rin yung sinabi mo na inamin mo, nagkamali ka, mas maganda magtrabaho ka, pero of course, kailangang tiyagain ang panunuyo kung talagang mahal mo pa itong si Jenny. And I'm sure, naturally, siya ay kakalma, lalo na kung nakikita niya naman, walang dapat ipagduda na talaga nagkamali siya noon, totoo ang kanyang pagbabago, siya na mismo ang yayakap pa sa'yo, siya na mismo ang tatawag ulit ng, Daddy, call me na. Yan, yung mga ganyan, ang mga pa-sweet. Di ba? Gusto mo yon? Pero ito na nga, bibigyan ka namin ng pagkakataon na magbigay na ng iyong paliwanag o kaya naman ay panunuyo para naman kay Jenny na mapakinggan niya. Go ahead, Jordan. Jenny, kung nakikinig ka man, sana magtiwala ka na sa akin. Katrabaho naman na ako para sa ating dalawa. At wala nang iba, ikaw lang, May. At sana makalimutan mo na yung nangyari. Bumalik na tayo sa dati na okay tayo. At yun lang po, Kuya Boy. Walang sorry. Sorry, Nick. Yan. Sorry ka muna. Umamin ka na lang rin. Mag-sorry ka na. Kung di ka umamin, huwag ka mag-sorry. Ganun lang naman yun. Pero hindi. Maraming salamat sa lakas ng loob, Jordan. And hopefully, marinig nga talaga ni Jenny at maramdaman niya ang sincerity mo, yung pagiging totoo mo sa pagmamahal sa kanya at dun sa kagustuhan na maibalik yun dati. Sabi mo kanina, sana kalimutan mo na yun. No, sana wag mong kalimutan yung nangyaring yun. Dapat parehas kayong natuto doon sa pangyayaring yun na sumubok sa pag-iibigan ninyong dalawa. Okay, Jordan, do you agree? Ha? Kita mo, ganyang kahirap kapag tayo ay nagkakamali. Kaya mag-isip ka na makaitlo, makawalo, ilan pa, 77 times bago gagawa ng kalokohan. Alright? Mahirap makiusap. Sa totoo lang, mga kapatid. Pero hindi naman po kami mahirap kausap, lalo na kung mamimigay lang rin naman ng premyo. Kaya congratulations dahil bibigyan na nga po natin ng tag 250 pesos na cash ang nakausap natin kanina na si Aliyah ng Taguig at si Marites Intia para sa inyong mga astig advice. Nax, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ang dami rin mga nagbibigay ng kanilang mga astig advice. Thank you so very much. Kapatid, eto ang sabi. Okay lang ba na may communication pa rin kayo ng ex mo? Ex mo? Hindi ko alam kung maganda o hindi ang paghihiwalay ninyo. Kahit parehas pa rin kayong single. Well, kung ang communication nyo naman ay siraan, dahil di maganda ang hiwalayan, sige lang. Ewan ko sa inyo, pero ito na nga ang mga kasagutan. Sabi ni Jem Paula Valenzuela, oo naman, kung single kayo, pwede. Pero kung may mga kinakasama na kayo, naku manahimik na kayo sa sarili nyong sulok. At si Manuel Barrio, sabi niya kung single pareho, yes, okay, na meron pa rin communication. Pero kung pamilyado na, at hindi naman na kailangan, konting delikadesa at respeto naman para doon din sa partner mo. Ayan, si Marita Pardico, sabi niya para sa akin, pwede po naman, wala naman po siguro masama. Dahil parehas naman po kayong single, malay mo, baka kayo pala talaga in the future, di ba, kayo ang
destined. Lalo na kung maganda naman ang paghihiwalay ninyo. May maganda bang paghihiwalay? Oo, sabihin na natin hindi kapangitan. Yung paghiwalay. Sa bagay, yung mga naghiwalay na wala lang time para sa relationship nila pero wala naman third party, ganyan, yan. Relatively maayos-ayos na hiwalayan yun, ano? Nagkasundo na lang. Ayan si JCL Amplocchio. Sabi niya, okay lang naman, nakabase lang rin yan sa dahilan ng hiwalayan eh. Kung goods naman kayo, edi go lang, wala namang problema. At mas okay yun dahil single kayo pareho. Umaasa. Yan. Pero maraming salamat nga po sa inyong mga kasagutan, mga kapatid, ha? Sa ating love question of the day na okay lang ba na may communication pa rin kayo ng ex-jowa mo kahit parehas pa rin naman kayong single pero alam nyo tama yung sagot nung iba. Wag naman din tayo maging masyadong suplado. Kasi merong mga sumagot, naku, dapat pagka-ex na, wala na. Lalo na kapag may pamilya na kayo, may mga karelasyon na kayo, wala na lang pansinan. Uy, isipin nyo naman, minsan sa inyong mga buhay ay kayo, sa bawat isa sa inyo, naging espesyal kayo sa isa't isa. Diba? Wala namang lalo na kung hindi naman ganun kapangit nga ang inyong hiwalayan. Kumbaga, kinulang lang sa oras o kaya nagkaroon ng tampuhan, wala naman lokohan, o kaya merong mga tao na naka-impluwensya ng inyong hiwalayan, 'di ba? Mga sira-siraan, ganyan. Na hindi naman din kayo ang may kagagawan. Wag natin tapusin sa ganoon. Kaya para sa akin, single o meron na kayong mga kasakasama, 'di ba? Dapat manguna rito yung maturity natin sa pag-handle ng communication. Hindi naman porke naging ex mo, sabihin na natin naging intimate pa nga kayo sa isa't isa, may history kayong ganoon. Abay kapatid, hindi naman ibig sabihin mapupunta na naman sa ganoon ang mga eksena. Of course not. 'Di ba? Naging magkaibigan kayo at espesyal sa bawat isa minsan sa buhay ninyo. Kailangan lang ay alam nyo ang boundaries ninyo. Pero kung mahina nga ang pamigil ninyo, mahina ang pamigil at medyo meron talagang kakatihang taglay, wag na. Ikaw na lumayo. Problema yan. Kay single, kay hindi. Problema yan. Kung kaya mong disiplinahin yung sarili mo. Sulitin po natin ang ating pagsasama dito sa inyong tambayan tuwing pananghalian. Ito po ang Heart to Heart dito sa 105.9 True FM. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po, si Kuya Poy. Ang inyong guwapo Poy.